Kung tatanungin kita ngayon, magkano makukuha mong pension sa SSS pagdating ng 60? Masasagot mo ba ito kaagad? Kung hindi, okay lang. Karamihan din sa atin hindi alam. Pero kapag nalaman nila ang average na figure, madalas sumusunod ang parehong reaksyon. Ganoon lang? Hindi yun sapat. At totoo yun. Para sa karamihan, ang SSS pension lang ay hindi sapat para sa komportableng retirement. Pero hindi ito ang video na magsasabing wala kang pag-asa. Ito ang video kung saan ipapakita ko sa inyo ang 3 tapat na paraan para dagdagan ang kitang yon. Gamit ang mga bagay na ma-access mo na ngayon pa lang. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Maraming akala na may mali sa kanila kapag mababa ang projected pension nila. Wala namang mali. Ang SSS pension mula sa disenyo nito ay isa lang sa mga pillars ng retirement. Hindi ito dinisenyo para isa lang ang pagkukuhanan mo. Ang totoong tanong ay hindi, bakit mababa ang SSS ko? Kundi, ano ang ilalagay ko sa tabi nito? At dito tayo pupunta sa video na to. Hindi ko ito gagawing abstract, 3 specific na paraan, kasama ang exact na mekanismo ng bawat isa, para alam mo agad kung saan ka magsisimula. Pero bago tayo pumunta sa detalye, intindihin muna natin ang 3 klase ng dagdag kita na pag-uusapan natin, kasi magkakaiba sila ng trabaho. Una, isang reserve fund na lumalaki habang naghihintay tulad ng MP2. Ito ay para sa pera na hindi mo kailangan agad. Pangalawa, isang passive income stream na nagbibigay ng regular na cash flow, hindi lump sum lang. At pangatlo, isang paraan para i-maximize pa ang SSS mo bago ka pa man umasa sa ibang sources. 3 magkakaibang trabaho, 3 magkakaibang layer. Simulan na natin sa una. Dagdag kita number 1, MP2 bilang retirement reserve. Ang MP2 ng pag-ibig ay isa sa pinaka-accessible na paraan para magtayo ng karagdagang reserve para sa retirement. Kasi ito ay government-backed, may mataas na dividend rate kumpara sa regular savings, at hindi mo kailangan na magsimula ng malaki. Ang strategy dito para sa retirement supplement ay hindi tungkol sa isang malaking deposit. Ito ay tungkol sa consistency at sa pag-timing ng mga maturity para magkaroon ka ng cash flow sa eksaktong panahon na kailangan mo ito. Halimbawa, kung magbubukas ka ng bagong MP2 account bawat taon simula sa edad 50, ang bawat account ay magmamature ng magkakaibang taon. Kaya sa edad na 55 pataas, may bago kang malaking lump sum na darating bawat taon. Parang dagdag na pension na nasa iyong kontrol. Ang punto dito, hindi lang magtayo ng MP2. Ang punto ay structure ito para tumugma sa kailangan mong cash flow kapag retired ka na. Hindi lang isang bagsakang pera na hindi mo alam paano stretch. Dagdag na kita number 2, isang passive income stream na hindi nakasalalay sa oras mo. Ang pangalawang dagdag na kita ay iba sa MP2. Kasi ang MP2 ay reserve na ginagamit mo sa tamang panahon. Ang passive income stream ay regular na cash flow na dumarating kahit hindi mo ito ginagalaw araw-araw. 3 magagandang halimbawa para sa karamihang Pilipino. Una, dividend-paying investments tulad ng REITs o preferred shares, regular na payout. Hindi mo kailangan ibenta ang pinagmulan para kumita. Pangalawa, rental income mula sa isang maliit na property, kung kaya na. Kahit isang studio unit o isang maliit na space na pinaparentahan. Pangatlo, isang online o digital na pinagkukunan ng kita na tumatakbo kahit hindi ka aktibo. Tulad ng isang maliit na content channel o digital product na binenta mo na minsan pero kumikita pa rin. Ang dahilan kung bakit ito ang pinaka-importante sa 3, ang pension at ang MP2 ay parehong finite. May dulo. Ang isang totoong passive income stream ay maaaring magpatuloy habang buhay. Dahil galing ito sa isang asset na patuloy na nagge-generate ng kita, hindi lang sa isang account na habang tumatagal
ay nauubos. Hindi ko sasabihing madali itong mabuo agad, pero kung magsisimula ka ngayon, kahit maliit lang, may sapat ka pang panahon para palaguin ito bago dumating ang panahong kakailanganin mo na talaga. Dagdag kita number 3, i-maximize ang SSS mismo bago ka pumunta sa iba. Bago tayo lumipat palabas ng SSS, may isang bagay na madalas nakakalimutan. Ang SSS pension mo ay hindi fixed number. May mga paraan pa para ma-improve ito mismo bago mo pa man pag-isipan ng ibang sources. Ang monthly salary credit o MSC mo ay isa sa pinakamalaking factor sa kalkulasyon ng pension. Kung consistent kang naghuhulog sa mas mataas na contribution bracket sa mga huling taon bago ka magretiro, mas malaki ang epekto nito sa magiging pension mo kaysa kung pareho rin lang ang halagang inihuhulog mo noong mas bata ka pa. Sa madaling salita, mas malaki ang benepisyo ng mataas na contribution kapag mas malapit na ito sa iyong retirement years. Bukod dito, ang bilang ng credited years of service mo ay direktang nakakaapekto sa pension formula. Kaya kung mas maaga kang magiging consistent sa paghuhulog, mas marami kang maiipon na credited years at mas maganda ang magiging basehan ng pension mo pagdating ng retirement. Ang idea dito ay simple. Bago ka humanap ng panibagong pinagkukunan ng pera sa labas, siguraduhin mo munang ma-maximize mo ang pinagkukunan na meron ka na. Dahil ang bawat dagdag na piso sa SSS pension mo ay panghabang buhay mong matatanggap, hindi tulad ng ibang investments na may hangganan ang pondo. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong ito, ang SSS pension na na-maximize, ang MP2 reserve na nakatiming sa mga taon na kakailanganin mo, at isang passive income stream na tuloy-tuloy na kumikita kahit hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na umaasa sa iisang pinagkukunan ng pera. Meron ka ng tatlong magkakaibang source ng income na maaaring magsuportahan sa isa't isa. Kung humina ang isa, may dalawa pang sasalo. Kung may hindi inaasahang gastusin, di mo kailangan galawin agad ang lahat ng ipon mo sa isang lugar. At mahalaga yon dahil ang retirement ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng malaking halaga ng pera sa bangko. Ang mas mahalagang tanong ay may papasok ka bang pera kahit hindi ka na nagtatrabaho? Kapag may SSS pension kang pumapasok buwan-buwan, may MP2 reserve kang paaaring hugutin kung kinakailangan at may passive income kang patuloy na nagbibigay ng cash flow, mas matatag ang pundasyon ng iyong retirement. At yun ang totoong kahulugan ng sapat. Hindi ito iisang napakalaking number na nakaimbak sa iisang account. Sa halip, ito ay maraming magkakaibang batis ng pera na sabay-sabay na dumadaloy. Maaaring maliit ang bawat isa kapag tiningnan ng hiwalay. Pero kapag pinagsama-sama, nagiging isang mas malakas at mas maaasahang ilog na susuporta sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa loob ng maraming taon. Sa huli, ang layunin ay hindi lamang makaipon ng malaking halaga. Ang layunin ay makabuo ng sistema na patuloy na nagbibigay ng suporta sa iyo kahit wala ka ng aktibong kinikita. Dahil kapag dumating ang panahon ng retirement, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang naipon mo sa isang account, kundi kung gaano katatag ang mga pinagmumulan ng perang maaasahan mo habang buhay. Kaya kung nag-alala kanina sa simula ng video, kapag nalaman mo ang projected pension mo, gusto kong malinaw ito. Hindi yon ang katapusan ng kwento. Yun lang ang simula ng tanong na ano ang idadagdag ko. At ngayon alam mo na ang tatlong sagot. Kung gusto mong matutunan pa kung paano talaga buuin ang bawat isa sa tatlong ito ng detalyado, mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod.